Sinasabi po ng content ng Lord's Prayer, Thy will be done on earth as it is in heaven. So ang kalooban ng Panginoon sa langit ay matupad sa lupa, kaya ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi lang marapat nasa mga matataas na langit, ito rin ay nasa lupa, lalong-lalo sa ating mga tahanan. Ang pag-iingat ng pamilya, ang pag-aayos ng pamilya, isang mataas na uri ng pagsamba. Kaya dapat kung may mga sigalot, mga alitan, mga conflict sa pamilya, ito ay inaayos in the name of God and in the style of God. Sabi po ng matatanda, kahit daw mga ngipin at dila nga na lagi magkasama ay nakakakagatan pa rin. Hindi na iiwasan. At ganoon din naman ang mga taong magkakasama, lalo sa isang bahay, sa isang pamilya, maaari talagang magkaroon ng mga conflicts. It's only natural. But the conflicts only need to be managed so that they would be solved. That the conflicts have to be managed to avoid complication, to avoid further trouble and unhappiness. At sa serye po ng pag-aaral natin ang How to Have Peace in the Family, yan ang atin naman ngayong tutunghayan, Manage Conflicts. Kailangang ayusin ang mga sigalot at ang mga kanikanyang mga pagkakagulo sa pamilya. Salamat Panginoon dahil kayo'y Diyos ng kayusan. At kahit patuloy kami sa aming mga pagsuway sa iyo ay ginugulo ang aming buhay at mga buhay ng kapwa namin, kayo na may nandyan para turuan kami ito'y ayusin, para kami iligtas mula sa mga sarili namin mga kahinaan. Father, forgive us for our sins, cleanse us, spiritually touch us, O God, so that we can behold your truth at nawa maibaba sa level ng aming pang-araw-araw na buhay yung matatayog na mga kaisipan mo, Panginoon. Lead us, teach us. May you be our teacher and guide. Protect us from lies and falsehood. We welcome your healing and your restoring presence into our lives. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior, we pray. Meron naman pong mabuting idinudulot ang conflict o mga sigalot o kaya ay pagkakaiba-iba ng mga pananaw at gusto sa buhay. May magaganda rin niyang pwedeng maging kahulugan. Pag may conflict could mean that people are alive, that they have ideas. Mahalaga na ang mga tao ay may mga ideya at sila ay nakikilahok sa tagisan ng mga ideya. It means that people are alive and are passionate, energetic, even involved. Mas malaki naman problema sa pamilya, yung total na walang pakialaman, wala nang nag-iisip, wala nang nagbibigay ng kanyang opinion, kanya-kanya na lang, hindi naman maganda yun. Conflict means that the people respond and that people participate, especially in daily life. Now, conflict would do good. Sasabihin niyo, ano ikakabuti ng conflict? O pagkakaiba-iba ng pananaw at kung minsan ay paglalaban-laban nito, conflict brings out ideas. Siyempre, pag meron kang ibang ideya na kakaiba doon sa ideya ng iba, gusto mong patunayan na tama yun, gusto mo yun na ipagtanggol, you will defend your point and your position, and ideas come out. Conflict could do good because they test. Conflict tests, proves, and disproves points. Ang mahalaga lang, pag may conflict, willing kang pakinggan yung punto de vista ng iba, willing kang pakinggan yung ibang pananaw, at kung nakita mong mas maganda yon, willing kang baguhin ang iyong pananaw para tanggapin mo at ipamuhay yung mas magandang pananaw. Yan ang magandang nagiging bunga ng pagtatalo, ng pagdedebate, ng pag-iisip, kung talagang merong willingness na baguhin ang posisyon kung makarinig ng mas angkop at mas mainam. Hindi naman yung magkamatayan na yung ideya ko, hindi ko isusuko at yung ideya mo sa'yo, hindi ko tatanggapin kahit kailan. Pag ganon, baliwala ang pag-uusap. Kaya mahalaga, nag-uusap dahil ang tao merong pagiging handa na kung may marinig na mas tama, handa siyang talikuran yung sarili niyang pananaw at tanggapin yung mas mabuti. In that way, conflict refines ideas. Basta lang managed ang pag-uusap at ang pagpapalitan ng mga ideya. Proverbs 27:17, just as iron sharpens iron, friends sharpen the minds of each other. Kung nagpapatalima daw ang mga bakal, pag pinakikis-kis mo sila, pagka hinahasa mo, ganun din ang mga ideya ng mga nagkakasundo. Magkakaiba man at meron mga kuminsan ay contest of ideas,
everybody will just emerge enriched if we have the proper attitude. Conflict identifies people's positions, and which is also good because you know where you stand, you know where the other person stands. And conflict can show loopholes and weaknesses of the system. Pag may pagtatalo, anong oras ba dapat tayo kumain? Ano bang dapat nating iulam? Paano ba natin uubusin ang ating limited na budget? Pag may pagtatalo, kung ano bang gagawin natin, tayo ba'y magpapaparty o mag-iipon para sa pag-aaral ng anak? Tayo ba ay bibili ng kotse o bibili halimbawa ng maliit na pwedeng panghanap buhay na gamit? Pagka mayroong ganun mga pagtatalo, lumalabas yung mas mabuti, napapabuti ang pamilya. Basta lang hindi pinaninigasan lagi ng tao yung kanyang pananaw at handa siyang pakinggan yung iba. So kung may pananaw number 1, nakipagtalo sa pananaw number 2, pwedeng paghaluin yun, kunin yung parehong magandang ideya at magkakaroon kayo ng bagong pananaw number 3, which is good for everybody. Bakit nga ba nagkaka-conflict ang pamilya? Isipin nyo na lang sarili ninyong pamilya, bakit may mga nag-aaway, nagtatampuhan, nagkakagalit, kuminsan nagpapatayan pa? Conflicts arise because of selfish agenda. Dahil sa pagiging makasarili, mga pananaw na pangsarili lamang, yung akin lang, baliwala na yung sayo, kaya nagkakaroon ng gulo. Conflicts arise because of misinformation or miscommunication. Hindi nagkaintindihan. Mali pala ang nakarating na balita. O mali man ay maraming dagdag. Kung tama man ito, maraming na iba. Kaya nagiging mali na rin. So, mayroong misinformation. Madalas ganon. Hindi nagkakaintindihan. Conflicts arise because of unfairness or injustice, whether it is real or perceived. Siyempre, pagka naramdaman mo na walang katarungan, may kinikilingan, may naaapi, mayroong naagrabyado, magagalit yung naagrabyado. Ngayon, ang pagka-agrabyado mo man akala mo lang, guni-guni mo lang, o totoo, ganun pa rin ang effect. Because when people feel aggrieved, they will become defensive and even offensive. That's why there must be justice in the family. Dapat ang umiiral dyan ay katarungan, katuwiran, hindi yung lakas ng kamao o lakas ng bisig o lakas ng bunganga, kung minsan. Conflicts arise because of methodology, style, personalities. Nagkakaroon ng pagkakaiba-iba dahil iba-iba ang pagkatao, iba-iba ang ugali, iba-iba ang nabuong estilo ng mga miyembro ng pamilya. Hindi ibig sabihin na iba yung pananaw niya, iba yung style niya, masama na siya at ako yung tama. Kung isa, pare-pareho lang tama o pare-pareho lang mali. Magkakaiba lang ng style. But conflicts arise also because of lack of commitment to the common cause. Pagka ang isang pamilya, ang isang organisasyon, ang isang bansa, hindi nagkakasundo kung ano yung tunay na mataas na pangangailangan at pinahahalagahan ng grupong ito, magkakanikan ng pinahahalagahan, magkakagulo. James 4:1-2, why do you fight and argue with each other? Isn't it because you are full of selfish desires? You want something you don't have, and you will do anything to get it. But you won't get it by fighting and arguing. Sabi, ganyan lang naman talaga ang dahilan, kaya kayo nag-aaway-away Makasarili lang kayo lahat. Iginigiit mo lang yung mabuti para sa'yo. Ipinipilit naman ng isa yung paniniwala niya at ipaglalaban naman ng isa kung ano yung meron siyang benepisyo. Kaya kayo nag-aaway-away, gusto nyo lang makuha yung gusto nyo. Pero sabi ng Biblia, hindi nyo makukuha yung talagang mahalaga sa pamamagitan ng pag-aaway at pagtatalo. Conflict management and resolution yield good fruits. Pagka ang mga gulo ng pamilya, pagkakaiba-iba ng pananaw, ng estilo, pagiging makasarili man, pag ito'y nahawakan ng tama, pagka ito'y na-manage, napamahalaan ng tumpak, may bungang magandang idudulot to. That's why we should manage and resolve conflicts at home, even in the workplace, in the church, in the fellowship, where it matters, anywhere. Mabuti pa nga kuminsan yung mga kumpanya Yung matitinong kumpanya, pag nakakakita sila ng conflict ng mga empleyado, conflict ng mga departments or sections, nagpapamiting, nagbe-brainstorming, nag-iisip
naghahanap ng style para ayusin. At naaayos. Why? Because in the company, everybody is under the common cause. Productivity, halimbawa, cost cutting, competitiveness, whatever it is. Pero marami sa mga pamilya, mga conflict, hindi naaayos. Hindi talaga nauupuan, hindi na pag-uusapan. Kasi, kuminsan ang source ng conflict ay tatay na daig pa ang poon sa langit na hindi pwedeng tanungin o ituwid. So, paano maaayos yun? Mga nanay o ate o kuya, na talaga namang sila na ang boss forever, hindi na sila makikinig sa iba. O kaya mga pasaway na mga bunso, na hindi nakikinig sa katwiran. Kaya kung minsan, ang gulo ng pamilya hindi naaayos kasi talagang merong mga tao na ayaw magbigay daan para ito'y maayos. At sabi sa Colossians 3:13-15, put up with each other and forgive anyone who does you wrong. Love is more important than anything else. It is what ties everything completely together. At ito isang dahilan talaga kaya hindi naaayos ang conflict. Kulang sa pag-ibig. Kulang sa pagmamahalan sa isa't isa, ang mahalang ay ang sarili. O kaya yung isang kapatid, may anak, ang mahalang niya, yung anak niya, hindi na niya mahal yung mga iba niyang kapatid o pamangkin, sila na lang ang may karapatang sumaya, sila na lang karapatan na magkaroon nito at magkaroon nun, magkakaroon siyempre ng conflict. Pero ano pa man yun, nang sabi sa Biblia, ano pa man ang inyong gulo, ayusin nyo. Magpatawaran kayo. Pagtiyagaan nyo ang isa't isa, magbigayan kayo. Sabi niya, ang tunay na pinakamahalaga, basta ang tao'y magkakasama, ang pag-iibigan. Pag-ibig lang ang nagtatali ng lahat para maging isa. Ito lang nagbibigkis ng lahat ng mga bagay. Sa inyo, mas mahalaga ang pag-ibig kaysa sa katwiran na, katwiran A, katwiran B, naglalabanan. Di bali na, sige, magmahala na lang tayo. Mas mahalaga ang pag-ibig kaysa sa mga hatian ng mana. Mas mahalaga ang pag-ibig at magandang samahan kaysa kung sino ang nanalo sa argumento. Kaysa kung sino ang lumamang. Sabi ko, ang mahalaga, nagmamahalan kayo. Sa church, lalo na. Sa bahay, sa pamilya, maski sa bayan. Kaya kuminsan ang bayan na watak-watak, kanya ng mga agenda, kanya ng mga gusto, mahina. Sabog, divided, poor. Because in unity, a lot could be achieved. Now, good conflict management yields love. Malalaman mo na tama ang pag-handle ng mga problema kung ang naging ending, mas nagkapatawaran, nagkaintindihan, at mas nagmahalan pa yung mga sangkot. The home should be a shelter of love. More than any other place or institution or group, the home should be attractive because of its love. Now, the fellowship should also be filled with love. The church, ang samahan ng mga kapatiran sa Panginoon, dapat puno ng pag-ibig. Kaya puno din ng patawaran, ng pagpapabigay daan, at pag-aayos sa mga suliranin. Maging ang workplace. Why can't the workplace be a place of love, to love and be loved? Siyempre, ang ibig sabihin natin dyan, brotherly and sisterly love, ha? Hindi naman yung romantic love sa may mga asawa na sa workplace. Siyempre naman sa mga workplaces, yung equally and mutually single, pwede rin maging romantic. Bakit hindi gawing lugar na punong-puno ng pag-iibigan, pagmamahalan, even yung pabrika, even yung opisina, yung workplace? Biruin nyo, nagtatrabaho tayo 8 hours a day at least. So kung 8 hours a day kang pumapasok sa isang kumpanya, 1/3 of your life yun. Kasi 8 hours is 1/3 of every day, which is 24 hours. So 1/3 of your life, at least, kung wala ka pa mga overtime at mga overtawad, 1/3 of your life nandun. Bakit mo lalagyan ng intrigue? Bakit mo lalagyan ng gulo? Lalagyan mo ng lason ba yung tinitirhan mo? Lalasonan mo ba yung hangin na hinihinga mo? But when you don't promote love and understanding, even in the workplace, you poison your own environment. Tapos pag uwi mo pa sa bahay, ganun pa rin. Contest pa rin, pagkakagalit pa rin, away-away. Di yung buong buhay mo na. Conflict. Kaya habang natutulog ka ngayon, babangunguting ka pa dahil sinusundan ka siyempre ng mga iniimbento mong mga multo sa buhay. Hanggang sa tulog mo, kasunod yun, babangunguting ka, lalabas sa iyong mga panaginip. Kaya ang buhay mo, miserable. Dapat ang tao gumagawa ng paraan ayusin ang mga conflict niya.
Why poison your home, your workplace, your surroundings with intrigue, with animosity, with toxic air? Philippians 2:2-4, live in harmony. Be united in what you think, as if you were only one person, though you are many. Don't be jealous or proud, but be humble and consider others more important than yourselves. Care about them as much as you care about yourselves. Luma na itong mga aralin na ito, ang dapat na lang talaga buong-buong i-apply. Sabi, magkasundo-sundo nga kayo. Dapat kahit marami kayo, para lang kayong isa. Huwag kayong mag-iinggitan, walang magmamalaki. Mag-unahan kayo sa pagiging mababang loob, sa pagpapahalaga sa kapwa, kaysa sa pagpapahalaga sa sarili. Alagaan nyo ang iba, tulad ng gusto nyong pag-aalaga sa inyo-inyong mga sarili. Pag ginawa natin yan, we will inspire other people to do the same. But when we are violent, when we are selfish, we inspire other people to do exactly that. And therefore, you develop an atmosphere of war in your workplace, in your home. Good conflict management yields harmony, unity, and caring. Masarap yung may tinginan, may pagmamalasakit. Kaya nga dapat sa church, bawal ang chismis. Kaya nagpalagay ako, kahit sa church natin, mga banyo ng mga karatula, bawal mag-chismis. Kasi pag nag-chismis ang mga tao, ang sigurado, magiging defensive and offensive. Mawawala ng love. Magkakanika niya ng grupo-grupo yan at mawawala-lason ang lahat-lahat. And alam nyo, itigil lamang ang bibig ng kachichismis, ang laki ng itatahimik ng planeta. Tatahimik ang buhay, yun lang ang tanggalin. Sa mga pamilya, yung sabi ni Hipag, sabi ni Bayaw, sabi ni Kuya, sabi ni Ating, wala nang katapusang sabi ni Pinsan, kaya nagkakagulo. Dapat, kung hindi man kayo talaga magmahalan sa workplace o sa pamilya, at least ceasefire ang mga dila. Siguradong biglang gagaan at maraming luluwag na mga hininga. Colossians 3:15, each one of you is part of the body of Christ, and you were chosen to live together in peace. So let the peace that comes from Christ control your thoughts. So ang magandang pag-ayos sa mga problema, ang bunga, peace. Hindi lang yung superficial pang-ibabaw na kapayapaan, kundi talagang nagkasundo kasi. Nagbigayan. All are great reasons for managing conflict and finding resolution. Now let's get down to work. How do we resolve conflicts? Paano nga ba inaayos ang gulo? Ano nga ba mga prinsipyo ang dapat na umiral? Anong mga methods, pamamaraan para ayusin ang mga pagkakagulo? Before everything, prevent conflicts. Yan ang pinakamaganda. Iwasan. Bagong-bagong sasampa sa inyong pamilya ang isang in-law, bagong kasal, dapat tama na ang treatment nyo sa kanya. At yun namang si sasampa na manugang, tama ang kilos, tama ang treatment sa lahat ng sasampahan para walang masimulan na gulo. Mas madali namang umiwas na magkaroon ng simula ng gulo kaysa sa ayusin mo yung sumabog na gulo. Malaki ang pananagutan ng matatanda para tahimik ang pamilya. Yung matatanda kasi may impluensya. Yung matatanda, pinakikinggan, iginagalang. Kaya malaki ang pananagutan ng matatanda na tahimik ang buhay. Halimbawa, nagkakagalit ang biyenan at ang manugang. Maliban na lang yung manugang talagang impacta from hell. Yung 100% evil. Maliban na lang ganon, mas malaki ang pananagutan ng biyenan. Kasi siya itong matanda eh. Siya itong nakaupo na sa trono ng pamilya nila nung sumampa si manugang. Siya itong may impluensya na sa kanyang asawa, sa kanyang anak, sa kanyang buong angkan. So malaki ang magagawa niya para iwasang magkaroon ng gulo. O kung magkaroon ng gulo, huwag na itong mapalaki. E paano ngayon kung biyanan ang pasaway? You see the trouble, makikita nyo. Hindi yun matatapos. Mas may kapangyarihan kasi ang biyanan eh, lalo sa ating culture, kasi mas pinakikinggan siya.
Ngayon, hindi naman laging ganun. Kung minsan naman, ang bait-bait talaga ng biyanan, pero wala ka talaga, manugang talaga, hindi mo alam mo kung saang hinugot at nakuha, ano? Pero, mas malaki pa rin lagi ang pananagutan nung mas matanda. Sa mga magkakapatid, pag maraming nag-aaway, ang laki na ng pananagutan ng matanda. Lalo't ang matanda may kinakampihan. May kikilingan, nagtotropa-tropa yan, parang mga nasyonalista, liberal, at kung ano-ano pa. Kasi dapat neutral ka. Pag ikaw yung pinakamatanda, pagka ikaw yung may kapangyarihan, neutral, wala kang kinakampihan. Para tuwing may itinutuwid ka, nakikinig. Kasi alam niyang neutral ka lang, wala ka namang kinikilingan. Pero pag alam niyang ate ka nga, kuya ka nga, pero may kakampi ka at may kinakampihan, ma'am yan, di ka na rin papakinggan. Kasi ang tingin na rin sa'yo, kalaban. Why? Kasi bumaba ka sa mataas mong kalagayan at nakilabo-labo ka sa kanila sa baba, so bumaba ang iyong kapangyarihan, na bali, wala ka. Kaya dapat yung mga may kapangyarihan, neutral yan. You don't play favorites. Kahit sa opisina, manager ka, supervisor ka, don't play favorites so that when people quarrel, when there is trouble, you make them sit on the table and you give them instructions what to do. They'll both obey because they know that all you have in your mind is the good intention of the company and the well-being of everybody. Proverbs 18:19, making up with a friend you have offended is harder than breaking through a city wall. Oo nga naman. Mas madali pa na kutkutin mo yung matigas na pader at makalampas ka sa butas na yon kesa sa mapabalik mo yung loob ng kaibigan mong lumayo ang loob sa'yo dahil nagalit. It's hard to win back the love of people that you have hurt. So why begin hurting people? Iwasan ang gulo. Kaya nga sabi ko, mas malaki ang pananagutan ng matatanda kasi sa karanasan, sa natutunan na sa buhay, mas naaamoy mo kung ang isang hakbang ay patungo sa gulo. Kung yung isang nangyayari ay patungo sa mas malaking gulo, naaamoy na dapat yan na matatanda, naiiwasan na nila na yun ay matupad dahil sila ay namamagitan at dahil sila ay mga matatalino. How do you resolve conflicts? Contain the process of resolution. Huwag palakihin ang sunog. Konti lang ang idamay at idawit, yung kailangan lang. At ito'y palakihin lang kung talagang hindi na maiwasan at lumalaki ang dapat sumali para masolve ito. Matthew 18:15-17. If one of my followers sins against you, go and point out what was wrong, but do it in private. Sabi ni Jesus ito, just between the two of you. If that person listens, you have won back a follower. But if that one refuses to listen, take along one or two others. The scriptures teach that every complaint must be proven true by two or more witnesses. If the follower refuses to listen to them, report the matter to the church. Anyone who refuses to listen to the church must be treated like an unbeliever or a tax collector. But remember, the context of this is the home church. Hindi yung malaking church na daan-daan, libo-libo ang tao. Yung mga church na nagmi-meet sa mga bahay-bahay, magkakamag-anak yung mga members. Matatalik na mga magkakaibigan. So may turingan sila, may pagtatapatan, at tunay na malasakit sa isa't isa. Sabi ko, may problema yung isa, kausapin mo siya lang. And remember, talk to the person, not talk about the person. Kaya bawal ang chismis. May nagtanong pa sa akin, ano po ba talaga yung chismis? Paano kung totoo naman po talaga yung mga reklamo at valid? Sabi ko, yung tagahanap ng solusyon, eto. May problema ka kay person A, kakausapin mo sa person A. Sino yung chismosa? Alam niyo na yon. May problema ka kay person A, sasabihin mo kay person B. Yun ang chismis. Kaya hindi nasosolve. Siyempre, ang pipiliin mo naman sabihan yung kampi sa'yo dahil galit din siya kay person A. So, nagkampihan na kayo, pareho niyong binulag ang isa't isa na tama kayo pareho dahil pareho kayo ng kalaban. Sa palagay niyo, masosolve. Hindi. Kaya dapat, bawal ang chismis. Kahit sa pamilya. Private and personal muna yan. Get mediation when needed. Pagka pareho na lang kayo na hindi nyo masolve, kukuha kayo ng mas nakakataas sa inyo para ayusin yon. Kaya nga dapat yung manager neutral Kaya dapat yung kuya, yung ate neutral. Para pagka yung mga nasa baba, hindi magkasundo, sasali ka, pareho silang bow sa'yo. Pareho silang nagsasubmit sa'yo
makakatulong ka ngayon. Kung yung isa sabi, ay naku, kampi naman niyang si manager doon sa kalaban ko, hindi na ako makikinig. Ganun ang mangyayari. How else do you resolve conflicts? Remember this, the resolution should benefit everyone, the majority at least, or the highest good. Kasi merong good, may better, may best. Ang pinaka-effective is the resolution that benefits the best. Tingnan ninyo itong mag-amain na si Lot at Abram. Pareho silang maraming alagang hayop, pareho silang maraming tauhan, pero sabay sila na naglalakbay sa mga bundok, gubat, para pakainin yung mga damo, yung mga alaga nila, at maghanap ng tubig na ipapainom. Nagsimulang magbangayan ng mga tauhan nila dahil naglalaban-laban, nagko-compete for the same grass and for the same water supply. Genesis 13:8-9, so Abram said to Lot, let's not have any quarreling between you and me, or between your herdsmen and mine, for we are brothers. Is not the whole land before us? Let's part company. If you go to the left, I'll go to the right. If you go to the right, I'll go to the left. Peace was the highest good. So what was good for Abraham? May makain yung mga nadamo yung mga alaga niya. It was also good for Lot. What was better? Na lalong mas marami silang makain, ganon din yung pananaw ng kabila. But what was the best? Na dapat hindi mag-away. Yun ang best good. Yun ang highest good. Kaya pag nakikipag-away ka lang sa kapatid mo, kamag-anak mo, itatanong mo, is this the good or the highest good? Namatay ang nanay nyo, pinag-aagawan nyo halimbawa yung isang set ng kutsara at tinidor. Naliku-liku na. O sa tingin mo, it's good na makuha ko to. Tingin din niya, it's good makuha niya yon. But what is the highest good? Na hindi kayo magkagalit na magkapatid para habang buhay, masaya kayo together. It's the highest good. So dapat alam mo kung ano yung highest good so that you can sacrifice the lower good. You don't settle for that. Nakita niyo ito, si Abraham yung patriarch. Siya yung amain, siya yung mas matanda. Na-solve kasi yung matanda, nagpakatanda. Nag-asal matanda, hindi asal bata. Anong sabi niya? Hindi mabuting mag-away ang mga tauhan natin kasi sa susunod, tayo nang mag-aaway niyan. Ang laki-laki naman ng lupain, ang mabuti pa, maghiwalay tayo. Pag pinili mo na dito ka sa kaliwa, dito na ako sa kanan. Pag pinili mo na doon ka sa lowlands, dito ako sa highlands. In other words, yung matanda, hindi niya sabing, matanda ako unang pipili. Nakita niyo? Ginamit niya yung pagkamatanda niya para mag-sacrifice dahil yung matanda nga ang nakakaintindi ng higher good. Yung matanda, bagamat kung minsan nagagahaman din na yung mga baka niya ang makakain, yung mga tupa niya ang makakain, pero dahil alam na niya, sa haba na ng buhay niya, na di bali ng konti ang baka, basta kasundo ko lang mga kamag-anak ko, alam na niya kasi sa katandaan niya. Yung bata, hindi pa kuminsan yan alam. Basta sa kanya, mahalaga. Yumaman ako, mahalaga. Umasenso ako, baliwala sa kanya mga kamag-anak niya. Pero yung mas matanda, dapat alam yon. Kaya malaki ang pananagutan ng matatanda. Peace was the highest good. And here, we see a principle that must be respected. Win-win wins. What do we mean? May solusyon, you win, but I also win. Pag pareho tayong winner, that solution wins. Everyone must have something. Pag meron kayong gulo, at yung isa gusto niya, kanya lahat, at walang mapupunta doon sa kabila, hindi yan masasolve. Kasi kung kayo yung kabila, papayag ba kayo na walang-wala kayo? Hindi. Pag nakita niyong sobrang-sobrang lamang yung kabila at yung isa hindi yan masasolve. Kaya dapat pare-parehong may panalo. Ibig sabihin, may pare-pareho rin pagkatalo. Always leave something on the table for the other person when you negotiate. Not winner takes all. Walang kwenta yung winner takes all. Ako nanalo, kuha ko lahat. Pag nakatulog ako, yanakawan ako niyan, babalikan ako, gagantihan ako. Kasi wala nang natira sa kanya eh.
Kaya sa magkakapatid, na gusto mo sa'yo na lahat, walang natira sa iba, hindi kayo magkakasundo. Meron kang kadil sa negosyo, gusto mo sa'yo lahat ang tubo, yung mga iba mong mga namuhunan, wala, hindi kayo magkakasundo. Dapat pare-parehong meron. No favoritism, no injustice. At times, space and time helps, katulad ni Abram and Lot. Kani-kanyang space para hindi magulo. May nagtanong pa sa akin sa Facebook, ano po ang gagawin ko sa nanay ko at asawa ko hindi magkasundo? Talagang nagawa mo na lahat, hindi magkasundo. Paghiwalayin mo. Bakit mo pipilitin magkasama? Hindi po namin kayang mabuhay. Di mamatay kayo. Hindi nyo pala kayang mabuhay ng hiwa-hiwalay. Dapat yung pag-aralang mabuhay na magkakasama. Pero hindi pwedeng ipinagpipilitan yung magkasama kasi matipid yun, tapos hindi kayo gagawa ng paraang tahimik ang buhay nyo. Hindi pwede. Ang isa sa mga nakakasawa, nakakabagot na, nakakapagod na problema ng sanglibutan, yung problema na magbiyanan. Pag mahigit na kayong 2-3 taon na magkasama, magbiyanan, lalo din yan man maiwasan, di ba? Pareho na kayong mali pag hindi pa kayo nagkasundo. Pareho na kayo. Wala na akong kikilingan dyan. Kanya-kanya lang kayo ng argumento, kanya-kanya ng iyak, kanya-kanya ng pagpapahalaga sa sarili. Pero pareho lang yun. Ikaw manugang, hindi mo natutunan na adjustan yung biyanan mo? Ang tagal-tagal na? Isa lang naman ang biyanan mo? Di ba? Ang laki pagkakamali mo yan. Nanay yan ang asawa mo, di ka mag-adjust, di ka lumagay sa lugar. Ngayon, ikaw din naman si biyanan, asawa yan ng anak mo, hindi napapalitan, yan ang asawa. Tanggapin mo ng buong buo dahil wala ka ng choice. Napakalaking kahibangan na asawa na ng anak mo, ayaw mo pantanggapin. Ngayon, kung ayaw mo, tumira ka sa buwan. Lumayo ka. Doon ka sa Spratly Island. Ipagtanggol mo ang ating mga pulo. Di ba? Pero kung sisiksi ka din doon, magkakasama kayo, turuan mo ang sarili mo mag-adjust. Hindi magkalaban na magbiyanan ay mga manugang. Kasi magkaiba kayo. Halimbawa, ikaw si manugang, kaya mo ba maging nanay ng asawa mo? Hindi. Hindi mo naman siya kayang ipanganak. Di ba? Therefore, hindi mo kakompetensya ang biyanan mo. Ang kakompetensya mo lang yung kauri, kamukha. Pero hindi kayo magkauri ng biyanan mo. Ibang class siya, ibang class ka. Hindi kayo dapat mag-compete. Wala kayo sa lugar. Ganon din naman yung biyanan. Hindi mo naman kayang maging asawa ng anak mo, lalo namang malaswa, hindi ba? So yung asawa niya, hayaan mo maging asawa dahil kayo na. Asawa ka ng sarili mong asawa. Hindi nang yung anak. Nalilito kasi yung mga tao eh. Kaya ang gulo-gulo, ang hirap-hirap. So kailangan, resolution should be characterized by, based on, and flavored with subscription to the higher truth. Ano ang higher truth na magbiyanan? Pareho tayong mahalaga sa buhay ng lalaking iyan. Ako yung ina, ikaw yung asawa. So magkasundo tayo. Kesa naman, pahirapan natin siya. Di ba? Kailangan may ganun. May higher truth. Nanay ka ng asawa ko, tatanaw ako ng utang na loob sa iyo, mamahalin kita. Hindi yung lalabanan kita, papatunayan kung kaya kong agawin ang anak mo sa iyo. Magagawa mo ba yon? Magiging masamang tao ka nun. Pag inagaw mong buong buo yung anak ng ina mula sa kanyang ina. Magiging masamang tao ka rin biyanan, pagka inaagaw mo yung anak mo mula sa sariling asawa at gusto mong sirain sila para sumiksik sa iyo yung anak mo. Evil din yon. So anong highest truth? Magkaiba kayo ng papel, huwag kayo maglaban. Para walang gulo. The highest truth is God's law, which teaches us that we should respect one another. And then, family objectives. Ano bang family objective? Makapag-ipon para magnegosyo? Pag nagkasundo kayo doon, therefore, hindi na kayo magtatalo kung magpapaparty ba ng bongga o hindi. Bibili ba ng kotse o ganito? Sabi, teka, wala yun sa plano natin. Gusto natin mag-ipon para magnegosyo. So clear. Dapat clear yung highest truth. Common good is high truth. And therefore, there should be impartiality and neutrality. Tama na yung mga away-awayan. Hindi na dapat yan nangyayari. Kasi yung mga nauna sa atin, buhay ng mga lolo at lola natin, gano'n na. Buhay ng mga magulang natin, gano'n na. Ngayon, sa life mo, replay na naman ang mga gulo na yan. Dapat na yan na sinosolve. Hindi na pwedeng paulit-ulit na lamang. Marami pang ibang pwedeng gawin ang buhay.
Sayang ang energy ng mga tao na paulit-ulit lang yung problema nila at mga gulo, hindi naman nawawala. Sayang, marami pa tayong ibang pwedeng gawin. 1 Corinthians 1:10, don't take sides. So there must be a qualified arbiter. Kaya tayo nagpapakatino. Nagpapakatino ka halimbawa na president ng kumpanya o manager para pag may gulo yung mga tao mo, pinagtitiwalaan ka dahil matino ka. Nagpapakatino ka magulang para pag may gulo mga anak mo at nagpayo ka, paniniwalaan ka dahil wala kang favorites, dahil matino ka. Nagpapakatino kang leader para pag may lumapit sa'yo, maniniwala siya. Yun ang pagpapakatino kasi meron tayong pananagutan sa kapwa na pag lumapit sa atin, may katinuan silang makukuha mula sa atin. Kaya ang mga elders ng pamilya, yung mga nakakatanda, malaki ang tungkulin yung magpakatino. Kasi pag hindi kayo matino, saan lalapit ang mga members ng pamilya nyo pag sila nag-aaway-away? Dapat neutral ka lagi. Biyanan ka, marami kang manugang, 1, 2, 3, 4. Neutral ka dyan. Para pag sila nagbangayan, nagpayo ka, pakikinggan ka dahil alam nila, neutral ka. Duty natin na maging matino. Pag hindi ka nagpapakatino, ang nawawalan yung mga tagasunod o nakakababa. Sa bawat pamilya na merong napakahaba at napakalaking di matapos-tapos na gulo, ang laki ng pananagutan ng matatanda. Dapat matino. Hindi dapat makasarili. So the arbiter should be diplomatic, acceptable, and pleasant. Usually, mga family authority figures yan or esteemed friends and relatives. At pag talagang hindi na yun masolve, kaya merong hukuman. Actually, hindi naman dapat adversarial at magulo at awayan yung see you in court. Halimbawa, bakit mo inurong yung buho ng lupa mo? Kahapon lang, malaki yung lote ko, natulog lang ako, lumiit, umurong yung bakod mo. Di ba? Sasabihin naman ng neighbor mo, hindi, yan talaga yung lote ko. Ikaw lang ang nag-urong kahapon. Binili ko lang. So nag-aaway kayo. Sino ngayon ang mananalo? Di awayan kayo ng awayan, sayang ang pagod nyo. That's why you go to court. That's why you say, see you in court. Kasi yung mga tao doon are trained, sila ang makakaalam kung anong dapat. So dapat, dali na lang natin doon para masettle. Diba? Kaya marami mga trouble, kung minsan hindi matapos, sabi ko, magdemandahan na lang kayo. See you in court. Kasi walang gusto mag-submit sa higher authority, and pag court ang nagsabi, susunod kayo lahat because it's the law of the land. Kaya tingnan niyo si Solomon, mga nag-aaway na dalawang ina kung kanino yung anak. Ang galing niya, matalino kasi siya, na-solve yung problem. Paano kung di ka matalino? Paano kung may favoritism ka? Paano kung wala kang credibility? You cannot govern. You cannot rule. Iginagalang ang matatanda kasi kagalang-galang. Kaya dapat maging kagalang-galang ka. Hindi lang dahil matanda ka. Matanda ako, igalang niyo ako. Hindi ka naman kagalang-galang. Kaya ka iginagalang kasi kagalang-galang ka. Dapat yun ang bunga ng pagtanda. Nagiging kagalang-galang ka. Hindi yung ugali mo 30 years ago, 20 years ago, yung pa rin. Nag-iiba ang panahon. Dapat patuloy din tayo nag-iiba ng paraan ng pag-iisip. So except in cases of super pasaway individuals, behind the deep or long-running family feud are elders or influential members who failed to manage the conflict. Tulad ng nabanggit na natin, sa likod ng hindi matapos na problema ng isang pamilya ay mga matatandang nabigo na magpakatanda at ayusin ang problema na ginagamit ang impluwensya at kapangyarihan nila bilang matatanda or bilang executive o bilang mayor or president or judge when your authority comes from the law. That's why you have to be a good example. Resolution should be characterized by calmness, civility, kindness. Para malutas sa mga gulo, dapat mahinahon ang mga participants. Pag hindi ka nagpakahinahon, lalo lang iinit ang ulo, lalo magsasalita ng hindi maganda, lalong magkakagulo. So yung mag-asawa, meron kayo hindi pagkakasundo, wala mo nang usapan, quiet, hanggang huminahon. Kaysa mag-away at magsigawan. Pag nagsisigawan naman ng dalawang tao, wala namang nakikinig eh. Pareho silang hindi nakikinig. Busy kasi silang sumisigaw. Sinong nakikinig? Kapitbahay. Siyempre, di ba?
Yun ang nakikinig. Kaya lalong nagkakaroon ng chismis. Proverbs 15:1, a kind answer soothes angry feelings, but harshness stir them up. Proverbs 15:18, losing your temper causes a lot of trouble, but staying calm settles arguments. Both verses ang itinuturo, magpakahinahon. Huwag dadaanin sa dahas. Huwag dadaanin sa paninindak. Daanin sa katwiran. Proverbs 16:21, good judgment proves that you are wise. And if you speak kindly, you can teach others. Pag mahinahon ka, mabait ka magsalita, kaya mong magturo kasi papakinggan ka. So ang tunay na galing, ang tunay na runong, pagka mahusay ang iyong mga pasya sa buhay. Of course, resolution of family problems must be flavored with timeliness. Dapat mabilis, nasa oras. Proverbs 17:14, the start of an argument is like a water leak. So stop it before real trouble breaks out. Ang simula daw ng mga pagtatalo ay parang mga tumutulong bubong o kaya ay mga may crack na mga banga o may crack na mga dam. Sa simula, konti lang yan, pero pag hindi mo naagapan, biglang sasabog yan at lalaki ang damage. Ang maraming problema sa ating mga pamilya, humahaba, nagiging generational pa nga eh. Yung from lolo to anak to apo, magkakaaway yung magkakapatid, mamaya pati mga pamangkin, yung mga magpipinsan, mag-aaway na rin. This is so primitive. Nangyayari yan kasi hindi pinag-uusapan, nakaharap yung may problema. Ang nag-uusap-usap lang yung magkakakampi. So lumalala, dumadami yung kakampi nila. Siyempre, yung kabilang grupo, may kakampi rin, may kumakampi rin. Kaya mamaya, yung away na magkapatid, away na rin na magpipinsan. Mga magkakapatid, pag may away kayo, at pati mga anak nyo at anak ng mga kapatid nyo, yung mga pamangkin nyo at anak nyo yung nag-away na rin, napakalaki niyong pagkukulang at pagkakamali yon. Bakit? Pag may away kayo magkapatid at kinukwento mo pa sa anak mo, ini-influensya mo pa siyang kumampi sa'yo, tapos gagawin din niya yun sa anak niya, inililipat niya yung problema sa susunod pang henerasyon. Wala kayong mga kwentang magulang. Kasi ang ipinapamana niyo sa inyong mga anak at mga pamangkin, awayan, imbes magmahalan, magtulungan, sila-sila to magkakaaway. Gusto nyo ba yon na pag namatay na kayo, yung mga anak nyo kaaway yung mga pinsan nila? Pero yung mga magulang na hindi nag-iisip, ang gusto lang kakampi, hindi ang gusto malutas ang problema. Kayo magkakapatid, ibaranggon nyo sa mga anak nyo at pamangkin. Hindi nyo ibinababa sa kanila yung usapin. Mababa ang rank nila eh. Kasi babastusin mo yung kapatid mo para ikwento mo sa anak mo. Babastusin mo yung karanggo mo sa mas nakakabatang henerasyon. Nagtataksil ka dun sa rank mo. Dapat may ranking yan. Usapan niya na magkakapatid. Kayo mga matitinong mga magkakapatid, at marami tayong kilala niyan, kahit may awayan, di nakakarating dun sa mga anak. Pagsasali pa yung anak, Mami, totoo ba inaway ka ni auntie? Ganon. Usapan namin magkapatid anak yan, huwag kang sumali. Ganon. Matino. Yung hindi matinong magulang, anak, napakasama ng auntie mo. Huwag mong kakausapin ng mga pinsan mo. Hindi katinoan yan. Kung meron kayong ganyan, bago kayo umalis dito, magsisi kayo, gumapang kayo palabas. Dahil hindi magandang ipinapamana nyo sa mga anak nyo. Gusto nyo, gera-gera? Maraming ganyang pamilya tayo din alam, kaya hindi natatapos ang problem. May mga bata nga nag-iisip, bakit po ang gulo ng pamilya natin? Panahon pa ng mga lolo at lola. Kasi anak, yan ang pinakamaganda namin pamana sa inyo. Away. O sabihin nyo sa akin kung katinoan yon. Pati yung mga kanikanya ngayong mga asa-asawa no, na walang kinalaman, sasali sa gulo. This is not good. Remember, respect your rank. Kahit galit ka sa pinsan mo, kapatid mo, hindi nyo pinapababa sa next generation. If you want the next generation to respect yours. So, you need careful attention. You need lots of listening pagka tayo ay lumulutas ng problema. Proverbs 18:13, it's stupid and embarrassing to give an answer before you listen. Dapat nakikinig muna.
So by now, nalalaman nyo na siguro mga kapatid kung ang inyong pamilya ay matino or not. Pag nagpapamana ng mga problema sa next generation, hindi kayo matino, I'm sorry. But that's the truth. Pag yung away mo ng kapatid mo, nililipat mo sa anak mo, hindi kayo matino. Hindi kayo naghahanap ng kapayapaan, naghahanap kayong kakampi. Kasi ang gusto nyo lang manalo, which is good. But the highest good, peace in the family. Yun ang highest good. Huwag kayong magpapadeceive doon sa good lang. It's wrong to do what is good when you can do what's better. When you can do what's best. So hindi pa huli ang lahat. Kung sa mga pamilya nyo, marami pa mga gulo, tas kayo itong mga matatanda, ate, kuya, kayo yung lola, huwag niyong sayangin ang nalalabing panahon sa ibabaw ng lupa. Gamitin niyo ang inyong lakas para ayusin ang inyong mga pamilya. Para magpantay man ang inyong paa at tawagin kayo ng batahala. Ano mangyayari? May iniwang kayong kapayapaan, hindi gulo. Mahirap naman yung inililibing kayo, nagbababag-babag yung mga nakikipaglibing at maraming ganyan. What a way to dishonor the dead. Pero siguro yung dead may kasalanan din. Namatay na lang siya at lahat di pa niya inayos. Kaya dapat lahat tayo gumagawa ng paraan. Pag nakakita kayo ng pagtatangka, pagkilos, pagsisikap ng member ng family ang ayusin ang problem, tulungan nyo agad, solve nyo agad yan. Kasi yung namang gagawa ng tama, so solve, pagka nakakita na hindi siya tinutulungan, mamaya, once bitten, twice shy. Magagalit lalo, ay ayaw nyo, wag nyo. Lalo ngayong titigas sa kanyang loob. Pababaan daw ng loob. Ang konte sa pamilya, pababaan ng loob, hindi pataasan. Palambutan ng puso, hindi patigasan. Pagka mayroong magkapatid, lalo't may edad na, above 30, above 40, na magkaaway kayo na mahigit 2 linggo, pareho na kayong mali niyan, wala nang tama at wala nang mali, pareho lang kayo. At tatanda nyo na, di pa kayo makagawa ng paraang mag-ayos. Wala kayong maituturo sa inyong mga anak at apo dahil ang nakikita sa inyo, ganong ugali. Wala kayong maipagmamalaki. Kaya dapat pagbabago ng loob, pagbabago ng puso. Lalo't lalo ka nakikinig ng mga aralin mula sa Biblia, mga sermon, paakanta-kanta ka dyan, pa-Bible study, tas alam ng anak mo, alam ng pamangkin mo na hindi mo inaayos ang problema ninyo. Ano yun? Palabas? Isang napakalaking show? So we must always be characterized with wisdom. Karunungan. Proverbs 12:18, sharp words cut like a sword, but words of wisdom heal. Ang matatalino daw salita, ang mga salita ng matatalino, pag binibitawan, ang nagiging resulta, gumagaling ang mga sugat ng puso ng kapwa. Ngayon, pag nagsalita ka, yung gumagaling na sana, nahiwa mo uli, binuksan mo na naman. Matagal na sanang tapos yung issue, bubuksan mo na naman. Hindi wisdom yun, kamangmangan yun. Kasi ang tunay na karunungan, pag binibitiwan ng salita, ang bunga, pagpapagaling. Pag-amo ng loob ng kapwa, hindi paglayo sa iyo at paging mabangis. Pagkakasundo, hindi pagkakagalit. So by now, mga kapatid, no matter how old you are, napag-iisip na natin sana kung matalino tayo o hindi. Kasi hindi lahat ng tumatanda may pinagkakatandaan. Hindi lahat ng nagkakaedad kagalang-galang. Pinagtatrabahuhan yan. You earn it. It is not automatically going with age. It doesn't follow that if you are old, you are respectable. You have to live a life worthy of respect. And when you do that, you become empowered so that you could judge correctly, you could arbitrate correctly, you could leave a legacy of peace. Elders should strive for wisdom, not power show, not power play. Ang tunay na pagkakakilanlan sa matitinong mga matatanda ay yung pagpapakita ng karunungan, hindi yung paggigiit sa kanilang maisipan dahil lang matanda sila at dapat masunod. Mapalad ang mga pamilyang may matitinong elders. Sobra. Kung may lola ka, tiya na matalino, matino, napakapalad ng pamilya nyo. Pahalagahan nyo yung ganong mga kamag-anak kasi yun ang tunay na kayamanan ng lahi. Kung wala, kawawa naman ang pamilya nyo. And most of the time, you might need mediators. Kailangan nyo ng ibang imported na tagapamagitan
para lang malutas ang mga problema. If you don't control conflict, it will control you. Do not be in denial. Pag may conflict, dapat pag-usapan, dapat ayusin. O kung mahihiyain kayo at ayaw nyo talagang pag-usapan, sa body language, ipakita nyo, gusto kong ayusin ito, gusto kong tapusin ang alitan natin, gusto kong magkasundo tayo, kahit hindi sabihin ng bibig, inabutan mo lang ng pakwan, inabutan mo ng maruya, naintindihan na yun natin. But do something to promote peace, not to promote war. So be happy, be happier. God wants you happy. Sabi ni Lord, gusto ko, happy ka. Panginoon naming Diyos, salamat dahil gusto nyo kami maging masaya. Ipakita nyo sa amin aming pananagutan, mga pagkakamali, at salamat din sa mga tama naming ginagawa na galing din naman sa inyo. Pababain nyo ang loob namin, bagbagin nyo ang aming mga loob, palambutin nyo ang aming mga puso para hindi kami magbatigas, magrebelde sa naririnig namin, sapagkat lahat ito ay hinango sa iyong mga salita. Today, when we hear your words, may we not harden our hearts as in the rebellion. Teach us, Lord, to be soft-hearted, kind-hearted, humble, para kami maging blessing sa aming mga pamilya at kami man matahimik. Pagbulay-bulayan natin ating mga narinig at hinga ng karunungan ng Diyos kung paano ito gagawing totoo sa ating pang-araw-araw na buhay. Bow before the Lord and in silence, let the Spirit of God minister to you. How to know God's will. Yan ang isa sa mga pinakamadalas na maitanong. Paano po ba nalalaman ko anong kalooban ng Panginoon para sa akin, para sa decision ko, para sa gagawin ko? At katatapos mo lang sagutin na yung isang nagtanong, may bago na namang nagtatanong dahil napakahalaga para sa atin na malaman ko anong kalooban ng Panginoon at nang maisa katuparan natin sa ating buhay. At yan ang ating sisikapin ngayong pag-aralan sa tulong ng Panginoon, how to know God's will. Salamat, Ama, dahil pinapakita nyo sa amin ang inyong kalooban upang kami bigyan ng gabay, hindi kami maligaw at kami malagay sa tamang landas. Turuan nyo po kami ngayon na kilalanin ang kalooban nyo sa aming buhay para yun ang masunod at yun ang manaig. Pagtawarin nyo po kami sa aming mga kasalanan. Teach us, Lord, guide us, heal our diseases, both spiritual and physical diseases, O Lord. At nawangin niyo pong salita maging gamot sa aming buhay, lakas, liwanag, gabay, kanlungan. Hinihiling namin, Ama, na kayo pong maging tagapagsalita at tagapangaral, gamitin niyo lang ang lingkod ninyo na inyong kasangkapan. Praise you, Lord, and we thank you, we honor you, seeking your wisdom. In the name of your Son, Jesus, we pray. Amen. How to know God's will? Mahalagang tanong, lalong-lalo sa mga anak ng Diyos na gustong sundin ang kalooban ng Panginoon, yung nadadala na sa kasusunod sa kanilang sariling estilo na puro mali ang inuuwian at yung gusto talagang mapaayos ang buhay. First of all, to know God's will, know the Bible. 2 Timothy 3:16-17, everything in the Scriptures is God's Word. All of it is useful for teaching and helping people and for correcting them and showing them how to live. The Scriptures train God's servants to do all kinds of good deeds. Napakahalaga na kilalanin ang alam ng Biblia, yung tinuturo nito upang mailapat sa buhay. But remember this, although Scripture is God-breathed and inspired, we must contextualize. Every word is God's word, but not every word is for you, for your situation right now. Hindi ko mo tama para kay Noah noon ay tama sa iyo ngayon. Hindi ko mo angkop sa mga babaeng taga-Korinto noon ay angkop sa iyo ngayon. Hindi ko mo ipinagawa sa mga pari noong unang panahon ay ipinapagawa sa iyo ngayon. Kaya hindi lang mahalaga na malaman ang laman ng Biblia, kundi malaman din ang konteksto, yung background, bakit ito itinuro, bakit ito ipinagagawa, at kailangan ibinabagay sa ating panahon. God's Word is inspired, instructive, even but in its context, to the specific recipient.
Huwag natin kakalimutan na bagamat merong universal application ng mga katuruan sa Biblia, meron siyang orihinal na nagsulat o nagsalita at nangaral at may mga orihinal na tumanggap nito at ang tunay na mensahe ay para doon sa mga orihinal na nakinig. Ngayon, pwede tayong makisalo, pwede nating i-apply sa buhay natin kung ang kalagayan natin ngayon ay katulad sa diwa at spirito ng kalagayan ng mga unang nakatanggap ng mga katuruan. Hindi basta-basta kapupulot ng katuruan sa Biblia na sinabi 1,000 taon na sa isang pamilya o isang grupo o isang bansa at i-apply mo sa buhay mo nang hindi pinag-aaralan kung magkapareho ba ng kanyang konteksto o kalalagyan. So God's Word is very correct in its specific time and circumstance, and the danger is in misapplying a teaching or a command that was not meant for you or for your situation. Situational ang mga turo dyan, talagang lalong-lalo yung mga letters, mga epistles. Meron talagang problema yung church na yon, may taong involved, sinasabihan nung sumulat kung anong dapat gawin, at hindi pwedeng basta i-apply mo na lang sa buhay mo ngayon yon. Kailangan tinitingnan mo, pareho ba ang kalagayan namin? Pareho ba yung espiritu o diwa ng problema para ma-apply ko itong diwa ng solusyon na ito? Reading and interpreting or applying verses out of context is the most common source of needless suffering from the Bible. Marami mga tao nagdurusa ng hindi naman dapat kasi ang sinusunod ay utos na hindi naman sa kanya nakaukol. Marami rin ang mga nabibigo na tanggapin ang kanilang mga inaangkin na pangako ng Diyos kasi hindi naman sa kanila ipinangako, inaangkin nila. It is important to be guided by the Spirit to know when you will claim a promise, a specific promise given to specific people at specific contexts. It takes the Spirit to guide you kung pwede mo na i-claim yun ngayon. So there are such things as specific instructions and teachings, and there are those that though are specific could be universalized to be applied in many other situations. But a blind application of every verse to everyone, everywhere, every time could lead to needless suffering. It could lead to needless restriction and strife, needless struggle, and needless work. So we must read the Bible also as literature. Though we take it literally as the Word of God, the Bible also has its literary context. So marami diyang metaphors and symbolisms. Maraming talinghaga sa Biblia na hindi mo pwedeng literally i-apply mo sa iyong buhay. It is erroneous to insist on a literal reading always. Sabi ng Psalm 119, 105, "Your word is a lamp that gives light wherever I walk." Liwanag daw ang salita sa Biblia na nagbibigay liwanag kung saan man tayo naglalakad. Yung pa lang, simbolo na, metaphor, talinghaga na. Nakakita na ba kayo ng taong naglalakad sa dilim, binubuksan yung Biblia para lumiwanag yung dadaanan niya? That's a very literal reading that your word is a lamp unto my feet. So that already tells us na maraming reading, metaphorical, poetic, symbolic. Hindi pwedeng literal lahat ang basa natin. Kailangan marunong ka ng literature. Nakikita mo, symbolic ito. And out of this symbol, I can make this universal reading and application. Kaya marami pong nagdurusa dahil sa pagiging relihiyoso, dahil yung pagbabasa nila kuminsan ay hindi tugma sa kanilang pangangailangan at katotohanan, nagdurusa tuloy sila. How to know God's will? Know natural law. God is the author and designer of nature. Sino pa ba ang lumikha ng langit at ng lupa, di ba't ang Diyos? Kaya't makikita mo sa mga patakaran, sa mga batas ng kalikasan, yung karakter ng Diyos na lumikha nito. Colossians 1:16, everything was created by Him, everything in heaven and on earth. Everything seen and unseen, including all forces and powers, and all rulers and authorities. All things were created by God's Son, and everything was made for Him. So lahat ng nakikita natin sa paligid, sa kalikasan, liban na lang yung winasak, pinilipit at sinira ng tao, lahat ng nakikita natin sa paligid, Diyos ang may likha. And the challenge now is to see, ito bang nakikita ko ngayon ay yung Raindrops falling down my face.
colors dancing wild and free. Skies are gray, but I don't mind. Cool raindrops on my skin I find. Kicking off my Saturday. Watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round. A colorful halo on the ground. Music playing on the sand. Skipping beats, the heart will sway. Feel the world come out to play. Lightning cracks, but don't you fear. Magic shines when skies are clear. Raindrops whisper secrets true. A hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Nilikha ng Diyos o yung natira na lang matapos wasakin o pilipitin ng tao. But understanding nature and natural law is a great way to understand God. Romans 1:20, God's eternal power and character cannot be seen. But from the beginning of creation, God has shown what these are like by all He has made. 1 Timothy 4:4, everything God created is good. And may we add, in its context. Lahat ng bagay may konteksto. May mga elemento ito, may mga sangkap na nakapaligid na nagbibigay ng kahulugan. Dapat bago mo kuhanin yung ganong kahulugan, tingnan mo muna kung yung mga sangkap na nakapaligid, ganon din nga. Mahalaga. So we are to respect natural law. As much as possible, abide by natural law. What is God's will for you? That you should sleep 8 hours a day. What is natural for you? That you should sleep as much as possible at night. Kaya pinadilim ng Diyos yung gabi para kaantukin at matulog, pinaliwanag yung araw para kagising. Yan ang challenges ngayon ng mga taong nasa night shift, nagtatrabaho sa mga gabing oras, naapektuhan ng katawan. Minsan hindi mo naman napipili kasi yun lang ang choice mo sa pagtatrabaho para ka kumita. But what must you do to minimize
and mitigate its negative impact on your body, on your emotion, on your spirit. Kaya dapat yung natural law, alam natin. Romans 2:14, some people naturally obey the law's commands, even though they don't have the law. So kahit daw wala ka nung nakasulat na utos ng Diyos, titignan mo lang yung kalikasan, marami ka ng utos niya na mababasa at mauunawa. Even Paul, in his high ambition to save souls for the Lord, was prevented by strong winds, meaning natural law. Acts 27:14-15, before very long, a wind of hurricane force, called the Northeaster, swept down the island. The ship was caught by the storm and could not head into the wind, so we gave way to it and were driven along. Kahit si Pablo, kahit sinong missionary, kahit gaano kataas ang adhikain mong dali ng salita ng Diyos sa isang lugar, kung sumasalungat yung hangin, igagalang mo yon at hindi mo yun babaligtarin. In other words, even in your obedience to God and to your mission, you must still adhere to natural law. So people respect natural law in seasons. For instance, Luke 12:54-55, he said to the crowd, when you see a cloud rising in the west, immediately you say, it's going to rain. And it does. And when the south wind blows, you say, it's going to be hot. And it is. Nababasa ng tao ang ibinabadya ng panahon. Sa tingin mo palang uulan bukas, di pag alis mo ng bahay, may dala ka na ngayong payong o kapote o whatever. O hindi ka gagawa ng activity na outdoor na mababasa. Galatians 4:10, you are observing special days and months and seasons and years. Kasama talaga yun sa tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos, ibinabagay mo rin sa panahon. Gusto mong gumawa ng mga pagdiriwang, mga anibersaryo, huwag mong itapat sa rainy season dahil alam mong mamabasa ang iyong event, uulanin ka. Jeremiah 8:7, even the stork in the sky knows her appointed seasons, and the dove, the swift, and the thrush observe the time of their migration. Kumisan, ang pinakamalaking challenge, kahit sa atin, sa church, yung may mga gustong magpakasal sa garden, pero tag-ulan. Hunyo, Hulyo, Agosto, tagbagyo, tag-ulan, si bride gusto maglakad sa garden. Sasabihin mo na, sister, baka ulanin ang ating kasalan. Bakit hindi mo ilagay indoor? Pastor, magdasal na lang po tayong huwag umulan. Kayo na lang. Bakit ako magdadasal sa Diyos ng huwag pa ulanin? Tag-ulan. Hindi mo ba alam na ang Diyos ang nagtakda ng tag-ulan? So magkakasal ka ng tag-ulan, ang gawin mong atar, kapote, bota. Pero huwag mo kong paguri na magdasal sa Diyos na huwag pa ulanin dahil tag-ulan. Yun ang sinasabi natin, respect natural law because it's God's will. Siyempre, may mga churches talagang they were founded in June, July, August, ganyan mga buwan. Ang suggestion ko, pag meron kayong celebration, bring it indoors from the beginning. Or, humanda kayong mabasa. O ilipat nyo yung inyong anibersaryo. Nagkakaintindihan kayong hindi talaga yon, pero para matupad yung mga plano nyo, ililipat nyo. Pero huwag nyong salungatin ang kalooban ng Diyos. Tulad ngayon, nagbabago ang panahon. Mga kapatid, hindi nagbabago ang Diyos. Nagbabago lang ang panahon. So uminit, umaraw, mag-global warming, hindi nagbabago ang Diyos. Mahal pa rin niya tayo, mahal niya ang planeta. Kaya mag-adjust lang tayo. Kung mas mainit ngayon, kung hindi tag-ulan, biglang umuulan, mag-adjust ka. There are changes happening around us, but it doesn't mean that the world is ending. Natural lang na nagkakaroon ng panibagong mga style na ginagawa yung planet para mabuhay siya at ma-refresh. Jeremiah 8:7, even the stork in the sky knows her appointed seasons. Tulad ng binasa natin. Kahit mga ibon, alam nila kung kailan sila lilipad, alam nila kung kailan sila magmamigrate. Yung mga ibon sa North Pole, sa mga magiginaw na bansa, dumadating dito sa tropics, pag magwi-winter na doon, lahat may panahon. How to know God's will? Gawin mo yung mas madali. Know God's will revealed in nature and do not fight it. Go along with it. How else do you know God's will? Pray. So may intellectual exercise, may physical exercise, at mayroong spiritual exercise. Seek guidance from the Spirit. 1 Corinthians 2:10, God's Spirit has shown you everything. His Spirit finds out everything and even what is deep in the mind of God. Hindi natin laging naaarok ang kalooban ng Diyos.
Pero yung Espiritu niya na nasa atin, yun ang nagbibigay sa atin ng pahiwatig kung ano ang niloloob ng Diyos. Kaya mahalaga sa prayer life, yung spiritual ka. Malapit ka sa Diyos para maunawa mo mga udyok, mga pahiwatig ng Espiritu na hindi kayang sabihin ng salita o ituro ng sino mang teacher. Romans 8:26, in certain ways we are weak, but the Spirit is here to help us. For example, when we don't know how to pray or what to pray for, the Spirit prays for us in ways that cannot be put into words. Isang dapat nating maunawa na yung Espiritu ng Diyos na nasa ating puso, nananalangin para sa atin kahit tayo mismo ay hindi nananalangin. Kaya maganda na meron tayong malapit na relasyon sa Espiritong ito ng Diyos na nananahan sa atin sa pamumuhay ng malinis, matapat, banal, lalong gumaganda ang relasyon natin sa Spirit, and therefore this Spirit is able to pray for us even more. The Spirit is able to reveal to us the will of God. Therefore, in prayer, we ask for what God wills to give us, and our prayer gets answered. Ang talaga namang prayer hindi yung hinihingi mo sa Diyos yung gusto mo, kundi hinihingi mo sa Diyos yung gusto niyang ibigay sa iyo na hindi niya ibibigay kung hindi mo hinihingi. Kaya kailangan mag-pray ka at tama, ayon sa kalooban ng Diyos ang pinagpe-pray mo. So, kilala mo ang Diyos through nature, therefore you don't ask for things against what is natural law. Unless you are asking for a miracle, ano ba, healing ng isang taong sobrang may sakit, that is going against natural law. There are examples in the Bible that allow us to pray along that line, but there is no guarantee that you will be answered. But in faith, why don't you pray anyway? Kasi may mga example na nangyari. So alam natin na what to pray for and what not to pray for. Pray through meditation and through quiet time. Mahalaga yung wala kang ginagawa, wala kang iniisip, tahimik ka lang sa presensya ng Diyos at nare-reveal sa iyo yung mga gusto niyang ipahiwatig, ipaalam through quiet time, without words. Yung iba naman, may babasahing scripture, pag-aaralan, may notebook pa, may guide pa, tapos isasara na, tapos na daw yung quiet time. No, quiet time primarily means quiet. Wala kang kausap, wala kang binabasa, nananahimik ka lang, merong space for the Spirit of God to be able to speak to you. Wala kang agenda, wala kang listahan ang gagawin. So iba naman yung daily Bible reading, iba naman yung devotion, pero yung quiet time, quiet ka lang talaga dapat. It is the secret of powerful spiritual life, to be still before the Lord and know that He is God. Many people receive revelation while praying. Katulad ni Cornelius sa Acts 10:1-4, sa oras ng kanyang pananalangin, dinalaw siya ng anghel at tinuruan ng mga kalooban ng Diyos para sa kanya. How else do you know God's will? Get godly and wise counsel. Pwede kang kausapin ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng kalikasan, sa pamamagitan ng panalangin, at pwede ka rin kausapin ng Diyos sa pamamagitan ng payo ng mga makadiyos na tao. From the spiritual and the religious, God can speak to you. Pero hindi lang sa mga relihiyoso. God can also speak to you from the intellectually wise. Why? Because all good things come from above. Even the knowledge of people who are not religious come from God. Kasi lahat ng karunungan na mabuti ay galing sa Kanya. And you can get counsel even from the street smart. Yung magaling sa practical na bagay, kahit hindi magaling sa teorya, hindi gaano nakapag-aral, walang masyadong mga matataas na mga philosophies, pero magaling sa practical na bagay, lalo naman pwede ka rin kausapin ng Diyos. Because streetwise people are the closest to nature and from the source of natural intelligence. All God's knowledge and all good knowledge is from heaven. Because the earth is the Lord's and everything in it, according to Psalm 24, verse 1. Lahat ng karunungan. So hindi mo pwedeng ilimit ang sarili mo na ang kausap mo lang religious people. Actually, kikitid ang utak mo. Pag religious people lang lagi ang kausap mo. Dapat may kausap ka rin ng mga academicians, mga intellectual, mga scientists, mga tindera, mga janitor, mga tao sa kalsada. Kasi lahat ng karunungan na maganda at tama galing sa Diyos, kahit sino pa ang pinagtitiwalaan at pinapahawak nung dunong na yon. The quickest way really to have a narrow mind is to limit
your source to religious people. Magiging out of touch ka with reality at puro teorya at puro kalangitan at kabilang buhay ang iisipin mo, nandito ka pa. Dapat balance ang feeding ng ating isip. How else do you know God's will? Listen to your heart. Makinig ka sa pintig ng iyong puso, makinig ka sa iyong nadarama. Although, hindi ito napaka-reliable na source of guidance, pero yung nadarama natin ay pwede ring gamitin ng Diyos para magpahiwatig. Proverbs 14:10, no one else can really know how sad or happy you are. And according to the New International Version, each heart knows its own bitterness and no one else can share its joy. Ikaw lang ang nakababatid ng laman ng iyong puso. Minsan may magtatanong, Pastor, sino po ba ang God's will para sa akin na pakasalan? Lalaki A o lalaki B? So, aalamin mo na lahat yung mga factor. Then magtatanong ka ng isa, sino ba yung mahal mo? Si A po. Kailangan pa bang i-memorize yan? Di ba? Yun ang sinasabi ng puso mo eh. Maliban na lang na may iba pa tayong pinag-usapan na si A pala ay walang ambisyon, si A pala ay babaero, si A pala ay ganito. Then, makinig ka na lang sa utak mo, makinig ka sa law of nature. Ang mga ninuno ba nitong si A ay ganito o si B? Ay naku, genetically, lugi ka dyan kung lahi ng mga lasengko. Di ba? Chances are, magiging ganun din siya kung hindi niya lalabanan yung natural, which is really hard to fight. So, tinitingnan mo yung law of nature, yung intelligence mo, and then you listen to your heart. Filter out, however, personal agenda. Pagka humihingi ka ng guidance at nakinig ka lang sa iyong sariling damdamin, dapat ina-identify mo, sobra ko lang to kasing gusto. Hindi ako dapat magpadala sobra sa damdamin ko dahil dadayain ako ng damdamin ko na ito. Kaya sabi sa Psalm 139:24, see if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Suriin niyo po ako, Diyos. Tingnan niyo kung merong dapat tanggalin sa pag-iisip ko, sa damdamin ko, sa gusto ko, at nang matupad ko yung inyong sariling kaparaanan. Pero kahit naman tayo ay nagsusuri ng mga sarili nating gusto at pinagsususpetsahan muna natin bago natin pagtiwalaan yung ating emosyon, do not always deny yourself, your nature or your desire, because you were wonderfully made and you were created to be you. You cannot be your auntie, you cannot be your uncle, you cannot be your mother. You are you. And you're a unique person. You must give space to your uniqueness, even in your decision making. Ecclesiastes 11:9, be cheerful and enjoy life while you are young. Do what you want and find pleasure in what you see. Then may babala, tiyakin mo lang at alalahanin mong huhusgahan ka ng Diyos sa bawat mong ginagawa. Hindi panakot, paalala lang na sige, gawin mong gusto mo. Kaya lang kung makakalimutan na mayroong gusto ang Diyos at kung alam na alam mong kontra naman yan, edi Diyos na lang ang sundin mo. Pero ipinapakita sa atin na yung gusto mo gawin mo habang bata ka. Ang buhay ang dali-daling mabawi. Ang tao ang dali-daling tumanda. Pero kailangan siguro above 45 or 50 na kayo bago nyo ma-realize na ganun pala yun, ang bilis tumanda ng tao. So ang mahalaga habang bata ka, gawin mo yung mga bagay na bata lang at katawang bata at isip bata lang ang makakagawa. At payagan natin yung mga bata na maging bata. Huwag natin silang expect na magmukhang matanda, asal matanda, kilos matanda, dahil bata sila. Bibigyan lang natin ng guidance, bibigyan natin ng mga hangganan ang pwede nilang gawin na maaaring sa kabataan na hindi nila alam na masama. But we allow young people to be young. We allow children to be children. Because you have a lot of time to be old. But you have only a very short time to be young. Hindi rin dapat na wawaldas, nasasayang yung pagiging bata. Na ang bata ka pa, naka-fast forward ka na sa parang matanda. Yung hindi ka lumalabas, hindi ka nagsasaya, para bang 90 years old ka na. You have a lot of time for that. But we must live life the way God wants it lived. Bakit ba binibigyan ng Diyos, again, natural law, ng sobrang energy yung mga young people? For them to be energetic, for them to do energetic things. Tapos pipigilin mo ng pipigilin. It's against nature. Marami po mga religious activities and religious thought kontra sa nature. Pinipilit mo maging bata ang matanda ang bata, pinipilit mong huwag nilang gawin ng mga natural lang ginagawa ng mga bata. Basta alam natin yung limitasyon at hangganan ng ating moralidad, hindi napapanganib yung buhay, we must allow people
to live in their age and age bracket. How else do you know God's will? Observe outward events. Because God is God of nature and God of the universe, God can guide you through what happens around you. Observe outward events and interact with them. Interact with God when He chooses. Because God sometimes can be actively involved in our life. In real time. Hindi laging ginagawa ng Diyos, pero kung gusto niyang gawin, walang nakakapigil, na siya mismo ay sumali sa mga aktwal na nangyayari sa ating buhay, at nandun siya, even sometimes, to override the law of nature. So we must be sensitive. Acts 16:16, Paul and his friends went through Phrygia and Galatia, but the Holy Spirit would not let them preach in Asia. So, nangangaral sila Pablo kung saan-saang lugar, pero yung mga lugar na hindi pinayagan ng Spirit na puntahan nila. So, the Spirit was actively involved in the mission, and in fact, it was the Spirit that was preventing them from going to some place. So, hindi ko mo mission, hindi ko mo godly work, pwede mo nang gawin sa lahat ng lugar, sa lahat ng oras, kahit kailan mo ibigin, kasi kahit yon ay may direksyon na ibinibigay ang Spirito ng Diyos. So, it's important to be sensitive. Pag hindi mo alam talaga, kapatid, kung anong gagawin, hindi mo alam sinong pipiliin, si manliligaw A, manliligaw B, negosyo 1, negosyo 2, employment C or D, take exploratory and experimental steps. Hindi mo alam kung ang swimming pool na tubig ay mainit o malamig, anong gagawin mo? Di ba ilulubog-lubog mo ng konting daliri mo, titingnan mo, yan yung sinasabi nating exploratory steps. But be cautious. Take tentative steps only. You don't dive into a pool to know kung mainit o malamig. Kasi huli na, kung malaman mo na too hot or too cold for you. Test. Pag tinetest mo ang isang bagay, gusto mo halimbawang magnegosyo, alimba, magtatayo ba ako ng sari-sari store o magtatayo ba ako ng restaurant? So take exploratory steps. Go to people that you know na may mga ganitong negosyo, maupo ka doon maghapon, tumulong-tulong ka, mararamdaman mo kung para sa'yo, gusto mo ba ito? Take exploratory steps. It's important. At kung nakita mo na ang ipinakita sa iyo ng kapaligiran, ng payo ng mga marurunong, regroup, replan, redesign, improvise as needed. Dapat ang tao hindi matigas ang ulo. Gusto mo ng ganong negosyo, pero nung pinag-aralan mo, nakita mong, ay, may mga disadvantages, hindi bagay sa iyo o mahirap gawin, dahil hindi tugma sa mga gift sa iyo, edi willing ka dapat pinapalitan ng iyong plano. Gusto mong maging girlfriend si ganong babae, papasok nakausap mo, nalaman mong ganito pala at ganon, di willing ka dapat na either hindi ituloy yun o i-delay. Dapat handa ka mag-react sa ipinapakita sa iyo ng Diyos. Because God opens a door, closes here, opens there, dapat bukas ang iyong mata. Pagkalooban ng Diyos, hindi pilit, hindi unnatural, hindi hirap na hirap. Alam niyo, mayroong mga tao, hirap na hirap sila na lumikha ng isang bagay. Halimbawa, gustong-gusto mong sumikat,
So kung ano-anong pinaggagawa mo para ka lang sumikat. Meron naman mga tao, likas lang na sumisikat kasi yun ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Pero para mangopya ka ng talent ng iba, tumahi ka ng mga istorya, gumawa ka ng mga event para lang ikaw ay lumutang, mahirap gawin yon. Mahirap magpa-star kung hindi ka naman talaga star material o nasa isang maling lugar ka o maling larangan. So dapat natural ka lang at yung natural magaganap ayaw mo man o hindi. And remember that God gives progressive revelation. Hindi naman ibinibigay sa iyo ng Diyos lahat ng kaalaman eh. Every step of the way, bibigyan ka ng konti. At dahil masunurin ka, nakamove ka ng 2 steps. Pagdating doon, mananalangin ka na naman, maghahanap ka na naman ng, halimbawa, liliko ba ako sa kaliwa, sa kanan, aakyat ba ako, bababa, and then i-reveal sa iyo ng Diyos, take steps ka na naman. So, konti-konting steps, para kung nagkamali ka, madaling umatras. Ay, mali, aatras ako. Pero yung aandar ka ng walang preno, tuloy-tuloy, dire-diretso, kahit malaman mo ng mali ka, hindi ka na makapigil ng sarili dahil meron ka ng velocity, meron ka ng buwelo, mahirap yon. Kaya hindi nagpapadalos-dalos ang tao. Lalo sa mga, anong course ba ang pag-aaralan ko, tas lipat ka ng lipat, shift ka ng shift, sayang ang panahon at pera. O, sino ba ang pakakasalan ko, nagmamadali ka, tapos nakasal ka na nung nalaman mo, ay hindi pala kayo bagay. O, mamumuhunan ka agad sa isang negosyo na nung kalagitnaan doon mo lang nalaman na hindi pala yun talaga ang gusto mong gawin at hindi bagay sa iyo. So dahan-dahan. Sabi ng matatanda, ang naglalakad ng marahan, kung matinik ay mababaw. Be tentative. Be willing to change your mind. And finally, at least for today's discussion, how do you know God's will? Get the best advice from all of the above and move. Move na. Pag na-consider mo na yan, natural law, God's word, counsel of godly people, counsel of intellectuals, counsel of streetwise people, your emotion, the events around you, the seasons, natural laws, dapat may gawin ka na. Decide and go for it. Commit. Kung meron ka ng clear guidance, mamuhunan, tumaya ka na. Kasi walang mangyayari kung hindi ka talaga magte-take ng risk. Lahat may risk. Lahat ay merong pagsasapalaran. Kahit gano'ng karaming research, aral, dasal ang ginawa mo, darating ang panahon, magde-decide ka, tataya ka sa gusto mong tayaan, and as they say, the die is cast. Kung nagkamali ka doon, nabigo ka, nalugi ka, natalo ka, di at least marunong ka na ngayon. Next time, alam mong hindi ka dapat doon magpunta, may iba ka ng choices, huwag na lang uli doon. But, sabi sa Ecclesiastes 11:4, if you worry about the weather and don't plant seeds, you won't harvest a crop. Kung magtatanim ka at lagi kang nakaabang, uulan ba, aaraw ba? Magkakaroon ba ng tagtuyot, La Nina, El Nino? Magkakaroon kaya ng enough fertilizer supply during the year? Pag inisip mo lahat yan, di ka magtatanim. Kasi sabi, pagka na-minimize mo na yung risk, na ipanalangin mo na, napag-aralan mo na, nakakuha ka ng advice, etc., etc., gawin mo na. Dahil ang isang susunod na pinakamalaking pagkakamali, yung wala kang gawin. So you live, and living takes risks. Kaya nasasabing, mabuhay. Siyempre, nabubuhay ka. Papayagan ko ba ang anak ko na maligo halimbawa sa isang outing? Naku, baka malunod, maraming nalunod, so hindi ko na lang siya papayagan. Buong buhay, hindi ko na papayagan. O, bibigyan ko siya ng swimming lessons. Bibigyan ko ng clear instructions kung kailan siya pwedeng maligot, hindi. Sa mga safe, pwede. Yung mga dangerous, yung may mga alon-alon, wag na lang. Para mag-enjoy ka na lang sa tabi ng buhangin, pero wag na doon sa tubig. Para sigurado makauwi ka nang hindi ka nalunod. What do you do? Kaya yung mga mountain climbers, meron tayong mga kakilala involved in athletics. Pagkatapos, kalalangoy sa isang malaking event, nalunod. What can you do? The people died living. What do we mean? O namatay siya na ginagawa niya yung gusto niya paglangoy, hindi ba mas mainam naman yun kaysa ang tagal niyang buhay, pero naduloy siya sa isang sulok at wala namang kabuhay-buhay yung buhay niya. In other words, when you die in the act of living, in the act of pursuing your dreams, in the act of living out your plans for your life, then die. Ganun talaga. Kung takot na takot kang ma-aksidente, hindi ka natatututong sa kalsada. So, hindi ka nga namatay sa aksidente, pero
andun ka lang, safe na safe, wala naman nangyayari sa buhay mo. I am not saying that you should take needless risks. But for you to really live, you must be willing to take risks. And if that risk is not life-threatening, hindi ka naman namatay, nalugi ka lang, nabigo ka, nasaktan, pick up the pieces, get help from God, and live again, and live again. Mga kapatid, huwag kayong madadala to the point na ayaw nyo nang mabuhay. Ano ibig sabihin natin? Yung ayaw nyo na mag-risk, ayaw nyo nang tumaya sa buhay, sobrang safe na lang, buhay nga kayo, pero anong uri naman ng buhay yun? What quality of life? So, tingnan ang kapaligiran and proceed when auspicious. Pag green light naman, yung nakikita nyo sa kapaligiran, go. And then retreat when unsuccessful. Retreat could be the biggest act of courage. Kung alam nyong talo dito, walang mangyayari, atras. Kesa magtapang-tapangan ka, tuloy-tuloy ka sa alam mong matatalo ka rin lang, so atras. Kahit nakantsawan ka nung iba. Sasabihin pa rin ba, no, sabi ko sa iyo, so, tama ka, o din-approve na nating tama ka. Ngayon alam ko na rin, then next time, hihingin ko ulit ang advice mo. Yung iba kasi pag napapasubo, kahit alam na nilang talo, tuloy pa rin. No. Use your brain. And that is respecting natural law because God gave you intelligence. So pagka nagkasira-sira, ulitan, sabi nga nila sinasabi sa teatro, begin from the top. Simula ulit. Umpisa na naman. Life is long enough for you to have many chances and many cracks at what you really like in life. But trying and failing is better than failing to try. Mabuti pang sumubok at nabigo. Pero kesa naman sa hindi ka sumubok man lang, yun ang tunay at malaking kabiguan. So how do you know God's will? Know God's will in advance. Dapat advance. By knowing God's Word, God's dealings with others, the lessons of the past. Pagka tiningnan mo na ano ba ang God's will para sa isang lalaking maraming asawa, alam mo agad, tingnan mo lang yung mga lolo mo na ginawa yun, tingnan mo yung mga tiyo mo, mga kapitbahay nyo, ang gulo-gulo ng buhay, away-away. So alam mo, ang God's will for that is don't do it. So alam mo na, you know it in advance, huwag mo nang gawin. Mga kapatid, ang mga kapintasan ng ating mga pamilya, madalas genetic, kasabay din nun, conditional and conditioning, kasi pinalaki ka sa ganung uri ng climate, nagiging ganun ka. Pero kung napansin ninyo na may mga kaugalian na inyong mga lolo, magulang, tiya, at maging ang henerasyon nyo na hindi maganda, putulin nyo na, huwag nyo nang ipamana sa next generation. So, you know God's will in advance by looking at the errors others did in the past and the result that it gave to them. You also know God's will in the process, while you're actually living life and observing causes and effects. But you can also know God's will in retrospect by reviewing your past errors, and then you learn from it. So timeless ang pag-aaral, advance, present, future, paikot-ikot, but what's important is to learn. It is God's will that you enjoy life, that you live life to the fullest. Kung gusto ng Diyos na nandun na tayo sa langit, sa kabilang buhay, di kinukuha na niya tayo dapat. Nandito pa tayo para maging busy tayo, living a life here and now. So get a life. Dapat mabuhay. And when you are in doubt about God's will, refer to the 7 principles that we have studied and add more as you learn from other people, from other sources. But the important thing is this: to move, to try, retreat when it doesn't work, move forward when it works, and if it's all wrong, begin from the beginning. God is great at giving us second and third chances in life. At kung gusto nating mabuhay tayo at magkaroon ng maraming chances, ibigay din natin sa kapwa yon. Let's not deny people around us the second and the third crack at happiness. Nagkamali, kailangan magka-chance siya uli para sumaya siya. Kasi minsan lang mabuhay ang tao sa mundo. Kailangan we get the most out of life, we give the most to God and to fellow men. You minimize sorrow and pain, you maximize your good deeds, and then of course, you are ready to meet your God. But the important thing is to move according to God's will. The specifics of God's will is not always revealed, but the general direction is available to everybody
who will pray, who will study, and who will think. Dear God, we thank you that we are surrounded by many examples, both negative and positive, both good and bad. Marami na kaming napanood na buhay na mali. Marami na rin kaming nakitang tama. Nakabukas naman na yung salita, ang Biblia, na pwede namin pag-aralan. Binibigyan mo kami ng talino para mag-isip. Pinadadalhan mo kami ng mga taong tumutulong sa aming mag-isip sa pagbibigay nila ng mga katuruan, aral, mga payo. Pinapakita mo rin sa amin ang nangyayari sa paligid, sa kalikasan, sa mga resulta ng pinagagagawa namin. O Lord, turuan niyo po kami na maging teachable, maging sensitive, at magawa namin ang mga dapat gawin, at na ang mga pasya namin ay tama, hindi kami laging paulit-ulit sa mali, bagamat nagkakamali, pero natututo, and we rise up as better people. Panginoon, nawa, sino man sa mga kapatid ngayon ang merong mahalagang pasyang dapat gawin, ituro mo, Panginoon, ang mga prinsipyong ito para lumaki yung pagkakataong tama ang magawa at lumiit yung pagkakataong mali ang maging pasya. Sino man sa amin ang gagawa ng pasya, maliit at malaki, sa lalong madaling panahon, teach us, Lord, to apply these principles so we can maximize our happiness, our spirituality and fruitfulness, and minimize our sorrows, and minimize the damage that we inflict on other people. Mga kapatid, sa patuloy natin pagyuko sa presensya ng Diyos, pagbulay-bulayan ng mga prinsipyong ito, i-apply sa ating buhay at humingi tayo ng karunungan sa Diyos na maging tama ang mga pasya, tama ang mga hakbang para huwag maaksaya ang panahon at ang ating emosyon. Dear God, continue to guide your people that we will be living in the center of your will. We will move when you tell us to move, and we stop when you want us to stop. Lead us, make us sensitive to your will. Let's continue to silently listen to God's voice so that we will be guided in making decisions. Thank you.